Magandang araw sa inyo. Ang presentasyong ito ay bilang pagpapayaman natin sa talakayan sa Module 3 na inyong sinagutan noong nakarang linggo at sa Module 4 na sasagutan nyo ngayong linggo. So, sa Module 3, ang pinag-usapan ay tungkol sa intelektualisasyon ng wika. At naniniwala ko na naunawaan ninyo at mabisang naiparating sa inyo ng manunulat ng module na ito na kung ano ang halaga ng pagiging intelektualisado ng ating wikang pambansa. Pero gaya na bagit ko, bilang isang karagdagan o pagpapayaman sa talakayan, so nais kong basahin natin itong intelektualismo at wika ni Renato Constantino. So si Renato Constantino ay isa sa mga kilalang dalubwika at tagapagsulong ng makabayang mga adhikain mula sa Universidad ng Pilipinas. So basahin natin. So may mga bahagi tayong lalaktaban upang maging mas madali yung ating pagtalakay. Ang tradisyon ng intelektualismo, kagaya ng sa mga bansang kanluranin, ay umiral sa ating kapwa bansang Asyan tulad ng India, Indonesia, Vietnam at iba pa. Tulad natin, karamihan sa kanila ay nakaranas ng kolonyalismo. Ngunit sa larangan ng sining at kultura, malayo tayo sa kanila. Ang dahilan nito ay ang pagkakaiba ng sistema ng kolonyalismong inilatag sa atin at ang kawalan natin ng matatag na sibilisasyon noong tayo'y sinakop ng unang kolonisador. Ang mga bansang nabanggit ko'y mataas na ang antas ng sibilisasyon nang sila'y nasakop at ang kanilang mananakop ay nagtatag ng indirect colonialism na hinayaang manatili ang mga institusyon at wika ng taong bayan. Sa Pilipinas, naging ganap ang pananakop sa lahat ng larangan ng ating buhay. Sa relihiyon, sa edukasyon, sa istruktura ng lipunan, sa ekonomiya, sa kultura, at pati na sa wika. Dahil dito, ang tatak ng ating mananakop, lalo na yaong sa mga Amerikano, ay malalim na nakaukit sa ating mga institusyon, sa ating isip at pananaw sa daigdig. Talakayin muna natin yung unang 3 talata. So kung nabasa ninyo yung talakayan doon sa Module 3, so pinag-usapan dito yung kapangyarihan at katangian ng ating wikang pambansa bilang isang intelektualisadong wika. So sabi dito na ang Pilipinas ay katulad din ng maraming bansa sa daigdig at mga karatig bansa sa Asia, gaya ng India, Indonesia, Vietnam at marami pang iba. Korea, Singapore, China, etc. So lahat ng halos karamihan ng bansa, hindi pala lahat, halos lahat, karamihan ng bansa pagtutuwid ay nasakop ng mga kolonisador, ng mga taga-kanluran. So pinaghatian tayo, ang Asia pinaghatian ng mga makapangyarihang bansa sa kanluran, ng Britanya, ng Pranses, ng Amerika, at siguro kung may mananakop pang isa, yun ay bansang Hapon. So pinaghatian nila tayo at ang naging bahagi ng kanilang pananakop ay yung pagpapalaganap ng kanilang kultura bilang paraan ng paglason at pagpapatanggap sa kanilang mga paniniwala. Pero kumpara sa mga bansang ito, sa mga bansang nabanggit kanina, mas mahina o maliit yung impluwensya ng pananakop para mabago yung kanilang kultura. So nanatili yung kanilang mataas na paniniwala sa kanilang kultura, mataas na pagtingin sa kanilang wika, at mataas na pagtingin sa kanilang sining. Hindi tulad sa ating mga Pilipino, dumaan tayo sa 3 pananakop. Espanyol, 300 taon, sa mga Amerikano ng 40 taon, sa mga Hapones ng halos 5 taon. So, lahat ng yun, may bit-bit na kultura. At dahil sa mga pananakop na iyon, sabi dito ni Constantino, malaki yung naging pagbabago, malaki yung naging epekto nito sa ating paniniwala, sa ating kultura, sa ating wika, at maging sa ating sarili. Siguro kung titignan natin yung ibang bansa, hindi natin pwede laging sisihin yung pananakop eh. Hindi natin pwedeng laging sisihin yung mga
yung mga dayuhan na nagpalaganap ng kanilang kultura. Kasi itong mga bansang ito, gaya ng India, nasakop siya ng matagal ng Britanya. Itong Indonesia, itong Vietnam, nasakop, mas maraming bansa rin ang sumakop sa kanila. Pero pinili ng mga tao na manatili sa kanilang pinaniniwalaang kultura. Siguro ang naging pagkukulang nating mga Pilipino ay niyakap natin yung kulturang banyaga habang unti-unti nating nililimot yung atin. So sir, bakit pinag-uusapan natin yung kultura? Bakit pinag-uusapan natin yung kasaysayan? Ang usapin natin ay intelektualisasyon ng wika. So mamaya, papaliwanag natin yan. Ang pagkakaiba ng ating karanasang kolonyal ang lumikha ng pagkakaiba ng ating pambansang katangian at pagsulong ng kasaysayan. Samantalang palagi tayong inuudyok, lalo na sa karamihan sa ating mga eskwela, na pag-aralan, pagtutuwid, ang kaisipang kanluranin, kulang sa diin at interes ang ating pag-aaral ng kasaysayan, kultura, at mga ideya ng mga karatig bansang Asyano. So yun, nakakalungkot yun na sa mga paaralan mismo unang pinapatay yung mga aralin tungkol sa ating pagkakakilanlan, di ba? Kung nababalitaan ninyo na tinanggal hindi ko lang alam kung naibabalik na, pero tinanggal yung aralin ng kasaysayan ng bansa, yung Philippine history sa curriculum ng junior high school. Dahil sinasabi ng ating edukasyon ay na kumbaga common sense na lang daw kung di mo pa alam yung kasaysayan, pero sa katotohanan ng buhay, maraming Pilipino ang hindi nakakaunawa ng sarili niyang kwento ng kasaysayan. So, tama yung sinabi ni Constantino na minsan ang edukasyon yung unang pumapatay sa ating pagkakakinlanlan. Bakit? Kasi yung ating edukasyon ay nakasunod sa paniniwalang kanluranin. Yun yung napakahirap na kalagayan ng ating edukasyon. So mamaya, i-connect natin yan sa wika. Ang lalong masama, tila hindi masyadong importante para sa atin, maliban lang siguro sa ilang klase ng mga guro makabayan, na magalugad, madiskubre at malubusang maunawaan ang mga sinulat ng ating mga kababayan. Samantalang sa ibang bansa, ang pag-aaral ay batay sa mga akdang ng sarili nilang mga pantas. So yun, hindi lang to sa usapin ng mga guro na mas pinipiling gamitin ang mga banyagang babasahin, gamitin yung mga banyagang konsepto, at siguro paniwalaan yung mga manunulat sa wikang banyaga o sa manunulat sa ibang bansa kaysa sa mga pantas natin dito sa bansa. Maging sa mga mag-aaral din, di ba, na kahit sino sa ating mga Pilipino na mas panatiko tayo ng mga bagay na nagmula sa ibang bansa kaysa paniwalaan yung ating mga sariling mga siyentipiko, mga produkto, at iba pang mga paniniwala dito sa ating bansa. So may bibigyan natin ng mas malalim na pagtalakay yung sinasabi dito ni Constantino. Sa atin, ang laging tinutukoy ay ang mga akda ng mga dayuhan. Hindi natin pinag-aaralan ng malalim ang mga kaisipan ng ating mga pantas sa filosofiya at agham panlipunan. So, tayo? Fast forward muna tayo. Tungo tayo sa sige, punta tayo dito sa bahaging ito hanggang sa matapos. Ang pag-iwas sa anumang uri ng pakikisangkot ay siguradong pipigil sa anumang tendensiya tungo sa malalim na pag-iisip at tunay na intelektualisasyon. Ang tagumpay sa anyo ng kariwasaan sa buhay at pagbili ng maraming status symbol ay lalo pang makababawas sa anumang interes na pag-aralan at pagguhi ng kabuuang lipunan para sa interes ng karamihan. Masahol pa rito, nagsisilbing intelektual na nagaharing uri ang mga nagtatagumpay na ito. Sila ang nagiging aktibong tagapagtanggol ng kasalukuyang kalagayan. Hindi naman nila nararamdaman ang nawala sa kanila sapagkat awala sila sa pagpapayaman at
sa mababaw na pang-aliw. So medyo malaki kasi yung ating tinalon, kaya hindi natin masyadong agad may papaliwanag yung ano ibig niya sabihin dito. So susubukan kong ipunan yung tinalon natin. Sa tinalon natin, ipinaliwanag niya kung paano tayo nilalamon ng paniniwalang kanluran at mga banyagang paniniwala na sa lahat ng aspekto ng ating pamumuhay ay isinasantabi natin yung ating pagiging Pilipino. O sinasantabi natin yung pagkilala sa ating totoong pagkakakilanlan. Sa bahaging ito ng sanaysay, sabi dito, sa pag-iwas sa anumang uri ng pakikisangkot ay siguradong pipigil sa anumang tendensiya tungo sa mas malalim na pag-iisip at tunay na intelektualisasyon. Sa kasalukuyan, marami sa mga kabataan, marami hindi lang siguro kabataan, marami sa ating mga Pilipino yung ayaw makialam. Madalas kapag nakikialam pa, ang tingin natin sa mga nakikialam epal, papansin, bayaran, etc., etc., etc. Pero ang sinasabi dito ni Constantino, ang mga ganong hakbang, ang mga ganong pagpigil sa pakikisangkot, nagbibigay hadlang para sa ating mas malalim na pag-iisip at intelektualisasyon. Bakit? Kasi ang nagiging focus ng buhay ng tao ay makamkam natin yung mga tinatawag nating status symbol. Ano ba yung mga status symbol na yan? Kailangan in 10 years pagka-graduate ko, magkakotse ako. Kailangan in 5 years or 20 years, magkabahay ako. Kailangan ganito ako, kailangan ganito ako. So laging ang focus natin, ako. Puro ako. Kailangan makatapos ako ng pag-aaral kasi gusto ko maiangat yung pamilya ko. So laging may ko. Sir, masama bang iangat yung pamilya ko? Hindi masama. Kaya lang, sa pag-aaral ni Bayani Abadilla, na minsan naging hadlang yung pagtingin masyado dun sa ko, pamilya ko, yung paglalagay natin ng ko sa lahat ng aspekto ng ating buhay, naging hadlang siya sa pagsusulong ng pambansang interes. Bakit? Kasi kapag nakamkam mo na yung mga bagay para dun sa ko, halimbawa, napaunlad mo na yung sarili mo, yung nabili ko na yung bahay ko, nabili ko na yung kotse ko, nakakakain na ako sa Starbucks, o nakakapagkape, nakakakain na ako sa magandang restaurant, nakakabili na ako ng magagandang brand ng damit, may collection na ako ng Jordan shoes, Air Jordan, may collection na ako ng PS, mayroon na akong bagong PlayStation, naiangat ko na yung buhay ng pamilya ko, tapos na. Doon natatapos yung paghahangad mo. O minsan hindi pa ka natatapos. Pero nananatili lang doon sa bilog ng ko yung iyong pagkilo sa buhay. Na sinasabi dito na sa huling bahagi, hindi nararamdaman ng tao, ng Pilipino, kung ano yung nawawala sa kanya. Na nawawala sa kanya yung pagkakakilanlan. Sa totoo lang, sa ngayon, kahit yung mga kabataan sa kasalukuyan, hirap na silang kilalanin kung ano ba yung tunay na Pilipino. Kasi ang ibang Pilipino gusto nila maging Koreano. Yung ibang Pilipino gusto nila maging Amerikano. Yung ibang Pilipino gusto nila maging Hapon. 'Di ba? Nawawala yung tunay na pagkakakilala sa sarili na kaiba doon sa mga bansang nabanggit natin kanina. Na sa mga bansang nabanggit kanina na hindi ko yung naitanim ng pag-aaral sa kanila bilang sentro ng kanilang buhay. Kasi yung ko nabanggit dito na nagiging focus natin ay pagpapayaman at pagbibigay ng atensyon dun sa mga mababaw na pang-aliw sa sarili. Na nakakalimutan natin na ang edukasyon, kaya tayo nagkakaroon ng edukasyon, higit dun sa, syempre kasama yun, pero higit dun sa pagpapaunlad o higit dun sa pag-angat ng buhay ng ating pamilya at makamtan mo yung mga bagay para sa sarili mo, higit pa yun doon, kundi para maglingkod ka sa bayan.
Yun yung purpose ng edukasyon, yun yung halaga ng edukasyon. Kasi kung naitanim yun sa mga Pilipino na mag-aaral ako kasi gusto kong mabago ang kalagayan ng buhay sa bansa, dapat hindi aalis yung mga tao kung hindi tayo maghahangad na umalis sa bansa kung yun yung ating pananaw. Hindi ko hinuhusgahan yung mga OFW, pero lahat tayo biktima tayo ng ng maling sistema ng edukasyon na ang itinatanim sa atin, ang kaunlaran ay nagsisimula sa labas. Ang kaunlaran ay nagsisimula sa pagkatuto ng wikang banyaga na kailangan mong pag-usahin yung kailangan pag nag-aral ka, pag nag-aral yung anak ko, kailangan wikang banyaga yung una niyang matutuhan kasi pagdating ng panahon, kailangan makapag-abroad yan. Kailangan magaling siya mag-English, sa Pilipino, yung Tagalog, madali lang naman yan, matututunan yan sa araw-araw. Yung English, kailangan magaling siya kasi pag magaling ka mag-English, matalino ka. Diba? Yun ang ating pananaw. Pag magaling ka mag-English, maraming oportunidad sa buhay mo. Yun yung sinasabi dito na status symbol. Yung paggamit ng English, pagkakaroon ng mga kayamanan, etc. Na artificial, hindi tulad ng mga tinuturo sa bansang Korea, sa bansang Hapon, na ang kanilang pag-aaral, ang kanilang pagpapakadalubhasa ay hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa kapakinabangan ng bansa. So, mag-isip tayo, bakit ba kayo nag-aaral? Siyempre, sabi ng nanay ninyo, pumasok kayo. O maring gusto ko kasing matupad yung pangarap ko. Gusto ko maiangat ang buhay ng pamilya ko. So, walang masama doon. Pero, dapat lumabas tayo dun sa ko. Maliban sa pamilya mo, maliban sa sarili mo, mag-aral ka para sa bayang dapat pinagsisilbihan mo. So tuloy tayo. Ilang dekada ng patuloy na pinarurupok at pinahihina ng ating pagtanggap at pagkaalipin sa wikang banyaga ang kalidad ng intelektualisasyon dito sa bansa. Ang laging binibigyang halaga ay ang wikang dayuhan, tradisyon at kapangyarihan sa kasalukuyan. Hindi nakapagtataka na ang ating pag-iisip ay inuhubog ng itinuturong makadayuhan at ng mismong realidad. Ang ating mga pasya ay laging nakabatay sa ating pakikitungo sa ibang mga bansa at sa mga dayuhang institusyon na namamayani sa pambansang kabuhayan natin. Sa ganitong konteksto, Ingles ang binibigyang prioridad sa edukasyon at negosyo. Pinalilitaw na sa isang pangangailangan sa mga Pilipino ang masanay sa wikang banyaga upang magtagumpay sa daigdig ng produksyon at kalakalan. Alam natin na ito ay pinabulaanan ng karanasan ng Hapon at maging ng ating mga kahanggang tulad ng Taiwan at South Korea na umunlad ng gusto gayong sariling wika ang pangunahing gamit. Sige, talakayin natin to na sinasabi dito na nagkaroon tayo ng malaking pagkakamali. Sige, yun ang gagamitin kong termino. Pagkakamali sa edukasyon na ang binibigyan natin ng pagdidiin ng pag-aaral ay yung pagkatuto ng wikang Ingles. Na sinasabi sa pag-aaral natin na kailangan matuto tayo ng English kasi yan yung magbibigay sa'yo ng malaking oportunidad sa buhay. Mali ba ako doon? Malibang matuto ko ng English? Hindi maling matuto ka ng English. Pero, ang nagiging mali natin ay nagpo-focus lang tayo sa pagkatuto ng English. Anong nagiging mali doon? Hindi natin binibigyan ng pagkakataon yung ating sariling wika na maging bahagi ng negosyo, ng kalakalan, ng pananaliksik, ng industriya at ng iba pa. Na pinatunayan na ng maraming bansa sa daigdig na hindi nila kailangan ng English para sa kanilang kaunlaran. Halimbawa, yung Hapon. Ang bansang Hapon ay nasakop ng Britanya. Sa pagkakatanda ko, Britanya. Kung napanood nyo yung The Last Samurai, panoorin nyo yung The Last Samurai, medyo accurate yung kwento na ang bansang Hapon, nasakop sila ng Briton. Ang ginawa nila, pinag-aralan nila yung kultura ng Briton para gamitin ito laban sa kanila. So pinag-aralan nila, inalam nila yung kalakasan, yung kahinaan ng pamahalaang Briton
hindi upang sila maging katulad ng Briton, kundi gamitin nila yung kanilang natutuhan mula sa kulturang Briton laban sa mga dayuhang ito at mapaalis nila ito sa kanilang bansa. At matapos na nagsara ang bansang Hapon ng maraming taon para palakasin yung kanilang sarili batay sa kanilang natutuhan doon sa pananakop ng mga Briton. So hindi nila itinuring na kahinaan yung pagkakasakop, kundi naging daan pa para paunlarin yung kanilang sarili. Yung South Korea, kung makakahanap kayo ng mga lumang larawan, mas mahirap pa ang South Korea sa Pilipinas noong dekada 50. Pero wag na natin pag-usapan wag natin pag-usapan yung sa aspekto ng politika. Pero tignan natin dito yung paggamit ng wika. Sa pelikula, sa mga awitin, sa mga pag-aaral at iba pa, bagaman siyempre magiging argumento nyo, sir, nag-aaral nga sila ng English kasi nagpupunta sila dito sa Pilipinas. Oo, nagpupunta sila dito sa Pilipinas para mag-aral ng English. Pero, tandaan natin, nagsimula sila at umunlad sila nang hindi gumagamit ng wikang English. Ngayon lang sila nag-aaral. Kumbaga, ano na lang yun additional, karagdagan na lang yun para sa kanila. Pero hindi iyon yung pangunahing pangangailangan para umunlad sila. Obserbahan natin ako nanonood din ako ng Korean minsan. Pero pag nanonood ako, hindi ko masyadong pinapansin yung tauhan. Ang pinapansin ko yung storya. Sa napapansin ko sa storya ng mga Koreano, kapag mayaman yung isang karakter, anong wikang ginagamit niya? Di ba Korean pa din? Kahit gaano kayaman yung isang Koreano, yung isang tauhan sa Korean novela, hindi siya nag-i-English. Bilang na bilang yung kanilang salitang English. Madalas, yung wikang ginagamit bagaman hindi ako magaling mag-Korean, pero sa napapansin ko, yung wikang ginagamit ng karaniwan at yung wikang ginagamit ng lubhang mayaman ay bagaman may siguro sa antas ng wika na tinalakay natin noong nakaraan, may pagkakaiba sila sa ilang salita. Pero ang punto doon, gumagamit sila ng parehong wika. So, ano yan Koreano yun. Sa Korea novelas yun. Sa ating mga Pilipino, pag gumagawa tayo ng palabas, kapag mayaman ang tauhan, ano ang wikang ginagamit? Nag-i-English, di ba? Nag-i-English ang tauhan. Kapag mahirap ang tauhan, Filipino. Nagpipilipino. Wala kang masyadong makikitang tauhan na nagsimula sa hirap na nag-i-English agad. Anong ibig sabihin nun? Anong ipinaparating nun sa atin? Huwag niyo isipin na masyado kong pinapalaki ang mga bagay. Pero lahat yan ay may implikasyon sa kultura natin. Ang ibig sabihin nito ay ganun kababa ang tingin ganun kababa ang tingin ng tao, ng Pilipino sa kanyang sariling wika. Wala kang makikitang mayaman, lubhang mayaman na nagpipilipino. Na kapag nakatapos ang isang tauhan ng kanyang pag-aaral, nag-i-English siya sa palabas, di ba? Nagiging batuhan ng linya para magmukhang edukado ay kailangan English. Para magmukhang mahirap, magmukhang mahina ang tauhan, pagpalalabasin na hindi siya nakakaintindi ng English. So anong ibig sabihin nito? Ginagamit yung wikang banyaga para hamakin yung ating kultura, yung ating wika. Yun yung sinasabi nating intelektualisasyon. Na ang pagtingin dapat natin sa ating wika ay intellectual. Ibig sabihin, pangmatalino. Ang paggamit natin ng wikang Pilipino sa intelektualisasyon ay ang nangangahulugan na pagtanggap natin sa anumang antas, sa anumang aspekto ng buhay ng tao, sa mga Pilipino, ay mahalaga yung wikang Pilipino. At walang pagbubukod dun sa mayaman, sa mahirap, sa edukado, at sa hindi nakapag-aral sa usapin ng wika. So tuloy tayo. Sa ating karanasan, ang mahabang kasaysayan ng paggamit ng English ay di nagbunga ng kaunlaran maliban sa mga nagtatrabaho sa mga dayuhang kumpanya o sa ibang mga bansa. Bagkus, ang English ay nakapigil sa pag-unlad ng karamihan sa mga Pilipino na di lubos nakaunawa rito
ngunit napilitang mag-aral nito at sa pamamagitan nito. Nauntol ang pag-unlad ng wikang pambansa bilang wikang panturo, wikang opisyal at wika ng negosyo. Naging limitado ang kaalaman at kakayahan ng maraming Pilipino na itinali sa Ingles, gayong hindi nila nagamit ito sa malalim at maunlad na paraan. Sige, tuloy mo tayo sa sumunod na talata. Ang paggamit ng wikang banyaga bilang wikang panturo ay sagabal sa pag-iisip dahil dapat munang masanay ang mag-aaral sa bagong mga tunog, tono, balangkas ng pangungusap. Nahihirapan siyang ipahayag ang kanyang mga saloobin at ito'y pumipigil sa kanyang pag-iisip. Kaya makikita natin na marami sa ating mga kababayan ang hindi sanay mag-isip ng malalim. Hindi nila ganap na naunawaan ang mga aklat at periodikong nakasulat sa Ingles. Hirap na hirap ang marami sa atin na mag-usap sa wikang Ingles pero hindi rin sila makapag-usap ng mahusay sa sarili nating wika dahil ito ang napabayaan. Yun yung masakit na katotohanan na una, ang tagal na nating nag-i-Ingles. Alam niyo ba nag-i-Ingles tayo mula noong 1901. Sa nagsimula ang pananakop ng 1899, tumagal ang digmaan ng 2 taon at nagsimula ang pananakop noong 1901 nang sumuko si Emilio Aguinaldo. Diba? At nagapi yung unang republika. Bilangin natin, 1901 to 2001, 100 years plus 19 years, 119 years na tayo nag-i-Ingles. Diba? 119 years. Pero nasaan yung pinangakong kaunlaran ng wikang Ingles? Diba? Yun yung malaking tanong. Sa estadistika, tayo ang isa sa pinakamahusay na gumagamit ng wikang Ingles, hindi lamang sa Asia kundi sa buong mundo. Pero nasaan yung kaunlaran na ipinangako ng wikang Ingles? Pero may pasubali siya maliban sa mga nagtatrabaho sa mga dayong kumpanya at sa ibang bansa. So maliban na kung magtrabaho ka sa ibang bansa, talagang uunlad ka sa paggamit ng wikang Ingles. Pero sa bansa natin, hindi siya nagdala ng kaunlaran, kundi anong dinala nito sa atin? Nagkaroon tayo ng pagbubukod. Nagkaroon tayo ng pagbubukod at mas lumaganap yung kamangmangan sa atin. Bakit? Kasi sa halip na maging focus natin ay yung karunungan, yung aralin mismo ng matematika at siyensya, ang nagiging focus natin ay yung paggamit ng wika. Bagaman sinabi doon sa PISA, kumbaga yung standardized test na ginamit sa pagsukat sa kahusayan sa matematika at siyensya, tayo ang pinakamababa. Bakit? Kasi pinipilit muna natin gamitin yung wikang Ingles. Pinipilit natin gamitin yung wikang Ingles sa pagtuturo ng matematika at siyensya na hindi naman bumabaon sa kalaliman ng ating pag-unawa. So, anong nangyayari? Dahil nagiging hadlang yung wika sa pagtuturo, hindi na nakakaabot yung kaalaman sa tao kasi yung wika pa lang problema niya na. So, yun yung sinabi dito, nasagabal sa pag-iisip dahil dapat mo na siyang masanay ang mag-aaral sa bagong tunog, tono, balangkas ng pangungusap. Diba kung naalala nyo yung talakayan natin tungkol sa talakayan natin tungkol sa masistemang balangkas. Bawat wika ay may kanya-kanyang masistemang balangkas. At mahirap yakapin sa isang bata na nag-aaral pa lang at bumubuo ng pundasyon mula sa kanyang unang wika, na yakapin agad yung kanyang pangalawang wika. So sa batayang teorya ng language acquisition, hindi magiging mahusay ang isang bata sa kanyang ikalawang wika kung hindi pa siya mahusay sa kanyang unang wika. Kaya ano nangyayari sa atin? Marami tayong binabasa na hindi natin nauunawaan. At ang pinakamasaklap sa lahat ay hindi na tayo magaling mag-Ingles, hindi pa tayo magaling mag-Pilipino. Okay lang sana kung di tayo magaling mag-Ingles katulad ng mga Koreano, pero napakataas ng karunungan natin sa paggamit ng ating wika. Hindi nakakalungkot na jack of all trades, masters of none tayo. Marunong tayo ng patikim-tikim na Ingles at masaklap patikim-tikim din tayo sa Tagalog. Anong ibig sabihin nito? Konti lang yung kaalaman natin sa dalawang wika at wala tayong kahusayan sa kahit saan.
Sana maging realisasyon to sa ating lahat. Ang wika ay instrumento ng pag-iisip. Sa pamamagitan ng wika ay umuulad ang kaisipan. Sa pag-ulad naman ng kaisipan, umuulad ang wika. Ngunit kapag ang wika ay naging sagabal sa pag-iisip, ang pag-iisip ay nababansot, nababaog, o at magbubunga naman ng kulturang bansot. Ang malikhain, mapanuri, at mapagbuod na kaisipan ay hindi mauunlad sapagkat ang mga mag-aaral ay nahirati sa pagsaulo ng sa dayuhang wika. So aminin man natin o hindi, aminin nyo man o hindi, kapag English yung ginagamit ninyo sa klase, sa pag-uusap, madalas hindi kayo nagsasalita. Madalas, 'di ba? Na ano nangyayari? Nababansot yung karunungan natin kasi sa halip na masabi niyo yung naiisip ninyo, sa halip na nauunawaan ninyo yung isang teksto, ano nangyayari? Hindi na natin nasasabi yung ating pananaw at hindi na natin nauunawaan yung teksto. Naalala ko na minsan na nakabasa at nakapanood ako ng isang pagsusuri tungkol sa pagsasalin ng mga palabas na yung pelikula isinasalin sa Filipino. Sabi na, ang corny naman, bakit isinasalin sa Pilipino? Mas maganda sa Ingles. O bawa, yung mga kwento ng mga sikat na kwentong banyaga, isinasalin sa wikang Filipino. Sabi lang, corny daw, bakit daw isinasalin? Mas maganda daw yun para matuto tayo mag-Ingles. So yun yung point. Ang laging focus natin ay matuto tayo ng Ingles. Pero hindi natin nagiging focus ay matutuhan yung laman ng teksto. So ang purpose, ang dahilan, bakit sinasali ng mga pelikula ay upang maunawaan. So hindi naman nagbibitbit ng karunungan talaga ng wika ang pelikula, bagkus ang layunin nito ay maunawaan. Kaya kung mapapansin ninyo, kung nagda-download kayo ng torrent, pero masama yun, kasi pag nanakaw yun, kung nagda-download kayo ng torrent, meron pa ngang Hindi translation, may Korean translation. Sila, pinapayagan nila yung translation. Bakit? Kasi mahalagang maunawaan ng manonood yung pelikula higit sa wika. Sa atin, hindi. Ayaw natin ng mga Filipino movies kasi Tagalog. Ayaw natin ng mga Pilipino palabas kasi gusto natin yung nag-i-English, di ba? Pag isinali naman sa Pilipino, nagagalit tayo kasi mawawala yung pagka-status symbol ng pelikula na hindi mo naiintindihan kasi hindi ka marunong mag-English. So nawawala yung pagka-status symbol ng pelikula kasi nga gusto lang natin mag-English. Ganun din sa mga babasahin. Minsan nauuwi din tayo sa pagkakabisado ng mga aralin, pagkakabisado ng mga bagay sa halip na gamitin ng natural yung wika na kapag halimbawa nagsasalita tayo ng English, kapag lampas na doon sa kinabisado mo, patay na, 'di ba? Madalas sinasabi ng nanay natin na bakit ka pa bagsak sa Pilipino? Pilipino ka na nga. 'Di ba? Yun yung masakit. Kasi nga dahil naging kabisote ka doon sa pag-aaral mo ng English at hindi mo napagtuunan ng atensyon yung Pilipino, humahantong din tayo sa pagiging kabisote sa dapat na mahusay tayo doon sa unang wika. So ano nangyari? Nagiging pareho siyang pangalawang wika. Pareho mo na siya tuloy ngayong inaaral. So dahil sa mekanikal na paraan ng pag-aaral, pangkalahatang ideya lamang ang natututuhan ng mga mag-aaral. Hindi nagkakaroon ng masusing, pagsusuli at malalim na pag-unawa. Kaya naging ugali na ng maraming estudyante ang mag-aral lamang para makasagot ng tama at pumasa sa pagsusulit para makatapos ng kurso. Aminin niyo yan sa module natin. Diba sa module natin, maaaring hindi nyo naman talaga binabasa. Maaaring itong video na to, hindi nyo naman talaga pinapanood ng buo. Kasi ang goal na lang, masagutan yung module, pwede na yan, sige, para makapasa ako. So, mediocrity. O sa madaling sabi, pwede na. Yun yung sabihin ng mediocrity na tama na yung pwede na. Napipigil ang malayang pag-iisip sapagkat ang wikang pagturo ay iba sa wikang ginagamit sa labas ng klase.
Ang isang mag-aaral ay nasisiyahan na lamang sa pangangalap ng impormasyon. Ngunit bihira niyang magamit ang impormasyong ito para mapalalim ang kanyang pangunawa sa mga suliranin ng kanyang lipunan. So nakakalungkot 'yon na yung ating mga natututuhan hanggang doon na lang sa ating paaralan. Kasi nga una, dahil hindi siya bumaon ng malalim sa iyong pag-iisip, hindi siya bumaon ng malalim dulot ng kahadlangan sa wika, hindi mo na siya mailapat sa totoong buhay. Halimbawa, natutuhan mo na the best example ay pag-uugali na alam nating masama ang umihi sa kung saan-saan man. Pero ginagawa natin. Kaya ang tawag sa atin ng ibang bansa ay dysfunctional literate. Alam natin pero hindi natin ginagamit. So may kinalaman din 'yun sa sa wika, may kinalaman din 'yun sa pagtuturo ng wika. So bakit gano'n? Kasi hindi tumitimo yung karunungan sa malalim na parte ng ating kaisipan para maisabuhay natin yung mga natututuhan natin. Naalala ko bakit nga ba kung ang edukasyon ang sagot sa kung edukasyon ang kasagot sa kahirapan, bakit ang mga edukado ang unang nagnanakaw? 'Di ba? Naalala ko 'yun, nabasa ko 'yun sa isang pader na kung sinasabi pag nakapag-aral ka magiging mabuti kang tao, bakit ang mga edukado ang unang nagnanakaw? So may kinalaman 'yun sa wika. Baka hindi tumimo sa kalaliman ng puso niya yung aralin dahil sa kahadlangan ng wika. So tuloy tayo. Sa kabila ng mga humahadlang sa pag-unlad ng wikang pambansa, nakikita natin ang pagyabong ng lengguwahe na yumayaman sa paghiram sa iba't ibang dialekto at sa salitang Ingles, Kastila, iba pa. Dumarami na ang akda sa ating wika na dahil sa lumalaki ang publiko nito. Ang wika ay mabilis na uunlad kung ito'y ginagamit sa seryosong pag-iisip at hindi lamang pambahay, panlansangan o pang-aliw. Ang wikang katutubo na yumayabong ay nakatutulong sa katutubong pag-iisip. Ang pelikulang Pilipino, ang mga popular na programang pantelebisyon, ang nakararaming nakikinig sa radyo at malaking sirkulasyon ng mga pahayagang Pilipino ay hudyat ng pamamayani ng wikang pambansa. So, tinatanggap ko ang kakulangan ng aking henerasyon sa katuparan ng ganitong hangarin at hinahanggaan at dinadakila ko ang kabataan ngayon na kumikilala at buong dangal na nagbibigay buhay sa ating wika. Ang wikang Filipino ay wikang mapagpalaya. Ito ay magiging wika ng tunay na Pilipino. Ang edukasyon ay dapat tumilikha ng mga Pilipinong naniniwala na sila bilang individual o kolektibo ay pantay sa ibang mga sambayanan. Ang paggamit ng sariling wika bilang instrumentong mapagpalaya at nagbibigay ng kapangyarihan ay isa sa mahalagang hakbang tungo sa layuning makabansa. So bago natin tapusin ang araling ito, naalala ko lang yung isang nabasa ko na sinulat ni Bayani Abadilla tungkol sa Filipinalohiya na ang masaklap na katotohanan sa ating pag-aaral ay nagiging bahagi lang tayo ng palengke ng utak. Yun yung sinabi niya na palengke lang tayo ng utak na kaming mga guro daw ay mga embalsamador ng talino. So anong ibig sabihin nun? Pinapatay namin yung creativity ng mga estudyante at kinukulong lang namin dun sa wika. Sa wikang dapat nilang matutuhan kasi yun daw yung hinihingi ng mundo. Pero sana ako bilang isang millennial at kayo bilang isang Gen Z ay gamitin natin yung ating mga matututuhan hindi lamang sa klase ko kundi sa lahat ng inyong mga klase at sa mga magiging pag-aaral pa ninyo. Higit pa dun sa ko na sinasabi ko kanina, higit pa sa ko sa pansaring interes, pampamilyang interes, kundi para isulong yung intelektualisasyon ng wikang Filipino. Na gamitin ang wikang Filipino hindi lamang bilang asignatura, hindi bilang isang wikang pangkaraniwan, kundi wika ng saliksik,
wika ng komersyo, wika ng pamahalaan at wika ng panlahat. At nawa sa ating henerasyon, sabi nga nung nasumulat nito na medyo may edad na, pagkukulang yun ng naunang henerasyon at nawapunan ng henerasyon natin yung kanilang mga naging pagkukulang. Ngayon tumungo tayo, maraming salamat sa pakikinig. So ngayon tumungo tayo dun sa sumunod na ating module. So asahan po ang isang quiz tungkol po dito na makikita ninyo sa ating e-learning platform. Ayan. So ngayon tungo naman tayo sa module 4. Kapat na module tungkol sa register ng wika. Ito mabilis lang ito. So pansinin natin yung salita. Ang nakasulat dyan ay bato. So para sa inyo, ano ba yung ibig sabihin ng bato? Sige, hindi nyo naman kailangan sumagot, isipin nyo lang. Ano ba ang naiisip nyo pag naririnig nyo yung salitang bato? So, ngayon tingnan natin kung pareho tayo ng maiisip. So, ito yung ilan sa mga bagay na naisip ko kapag narinig ko yung salitang bato. Una, pag sinabing bato sa medisina, yan yung tinatawag natin salt crystals. Diba? Pag sinabing meron kang bato sa bato, sabihin meron kang salt crystals doon sa loob ng yung kidney. So problema yan kapag nagkaroon ka ng bato sa bato. Kaya bato sa abdo. 'Di ba na ibig sabihin meron kang salt crystals, maaaring mahilig ka sa maalat, magpipigil ka ng ihi, meron kang infection, etc. So yan ay terminong medical, pang medisina. Isa pa sa naisip ko, pag sinabing bato, drugs, 'di ba? Nagbabato ka no. Diba? Ibig sabihin nun sa mga pulis, drugs. Bato ang tawag nila sa drugs. Pero huwag kayong magbabato ha, masama yun. Pangatlong naisip ko, pag sinabing bato, gems, o sa termino ng sanglaan, yan yung kristal doon sa isang alahas. Diamante, emerald, ruby, etc. So, yung halaga ng isang alahas ay nasusukat doon sa pagkalantay kadalisayan ng una, syempre ng ginto. At pangalawa, nung bato. Baka mamaya puwet ng baso lang yung nilagay doon sa kasama nung singsing. So, yun, bato, gems. Pang-apat na naisip ko ay pang-apat na naisip ko ay rock. Bato. O nga, bato nga yung tinatanong ko. Rock. As in, ito yung um, pagkakabuo mula dun sa, di ba pinag-aaralan natin sa siyensya, yung igneous, sedimentary, magiging metamorphic, tapos babalik na naman sa igneous. Yung pagkakabuo ng mga ng lupa para maging bato, di ba? Yun yung rocks sa siyensya. So, marami pa yan. Meron pang bato na na termino pag naboboring kayo, batong-bato na kayo. So, yun. Mapansin ninyo, iisang salita lang yan, pero napakarami niyang kahulugan mula sa iba't ibang disiplina. Ngayon tanong, yun, anong napansin ninyo? Diba? Napansin natin, at nasabi ko na pala kanina, na iisang salita lang to, bato. Pero, pwede tayong tumungo sa iba't ibang disiplina para pag-usapan yung kahulugan ng bato. Bakit kaya ganun? Na magkakaiba yung kahulugan ng isang salita sa iba't ibang disiplina o larang at pagkakataon. Bakit iba yung bato sa medisina, iba yung bato sa pulis, iba yung bato sa sanglaan, iba yung bato sa siyensya at sa iba pang pagkakataon. Iba pa rin yung kahulugan ng bato. 'Di ba? Bakit kaya ganon? So ang sagot dyan ay ang ating aralin ngayong araw na tinatawag nating register ng wika. So yun yung nagpapaliwanag bakit may mga salita tayo na maaring iisa lang, pareho ng spelling, iisa yung pagkakabaybay, pagkakabasa, pero magkakaiba yung kanyang kahulugan.
So, ayon sa kahulugan nito, tinatawag na register ang mga espesyalisadong termino gaya ng mga salitang siyentipiko o teknikal na nagtataglay ng iba't ibang kahulugan sa iba't ibang larang o disiplina sa ayon kay Thailand et al. 2016. O sabi dito ni Thailand, may mga salitang espesipiko, espesyalisado sa mga disiplina o larang. So hindi ito pwedeng gamitin, pagpalit-palitin o gamitin yung parehong kahulugan kapag tumawid ka sa ibang disiplina. Dahil kapag binanggit mo yung salitang ito, maaring ito ay pagkakakilala lamang sa isang disiplina. So, pagpalawakin natin, bawat propesyon ay may kanya-kanyang espesyalisadong salita na ginagamit sa kanilang larang. Iba ang register ng wika ng guro sa doktor. Gayon din ang abogado, ang negosyante, ang direktor, at o ang inhinyero. So magkakaiba kami ng ginagamit ng guro tsaka ng doktor. Di ba pag sinabi mo pareho namin ng doktor na kahit magkaibang salita. So bawa, gumagamit ang mga doktor ng mga terminong anesthesia. So kapag narinig mo yung anesthesia, hindi mo naman siya maririnig sa sa mga guro, di ba? So yung terminong anesthesia nakarehistro lang siya sa mga doktor. So hindi mo rin naman magagamit yung maririnig yung mga anesthesia sa mga abogado. Di ba? Pag abogado, ang madalas maririnig mo dyan ay Republic Act. Siguro abogado yan. Kasi narinig ko may Republic Act eh. Ba, objection, Your Honor. Di ba? Rehistro yun sa kanila. Kapag ginamit mo yun, pagkakamalang ka ang abogado. Sa mga guro naman, siguro yung nakarehistro sa amin yung CHOC. Alam natin pag CHOC, pag binanggit ko yung CHOC, ang pinag-uusapan natin ay paaralan. Pag nabanggit ay lesson plan, pag nabanggit ay pag-project. So, yung project ng guro sa project ng inhinyero magkaiba. Diba? Pag sinabing project sa inhinyero, yun ay tumutukoy sa itatayong gusali, itatayong tulay, etc. Sa guro, pag sinabing project, yan ay gawain ng estudyante. Diba? Magkaiba siya ng kahulugan sa magkaibang disiplina. Sunod, magbigay tayo ng ilang halimbawa. Una, sa pulis, pag sinabing operasyon, maaaring meron silang sasalakayin, di ba? Pag sinabing operasyon. Pero sa mga doktor, pag sinabing operasyon, maaaring may ikakabit sila sa'yo o may tatanggalin sila sa'yo. Di ba? Parehong salita, magkaiba ng gamit sa magkaibang larang. Ngayon, ito pa yung ilan sa mga salitang ginagamit sa iba't ibang larang na espesipiko lamang at hindi pwedeng gamitin sa iba. Halimbawa, C++. Pag pinag-usapan yan sa ibang disiplina, sa mga doktor, hindi nila alam yan. O maaaring walang kahulugan sa kanila yung C++. Pero sa mga comprog, yan ay computer language. So sa kanila, pag nag-usap sila tungkol sa C++, magkakaintindihan sila. Ako bilang hindi bahagi ng arbitraryong kasundo sa wika na nakarehistro sa comprog, hindi ko siya maiintindihan, yung C++. Wacom. Yung Wacom, termino yan sa animation. Yun yung tawag yata doon sa drawing tablet. So kapag hindi ako animation, hindi ko maiintindihan yung Wacom. Sunod, recess. So pag sinabing recess, alam niyo na kaagad kung nasaan yan, sa eskwelahan. So nakarehistro yan sa eskwelahan. So pag usapang recess, alam niyo na pinag-uusapan natin, paaralan. DP. Actually, hindi ko to alam nung una eh. Hindi ko alam bakit DP. Dapat PP yun, di ba? Profile picture. Pero hindi ko rin alam ba ano ibig sabihin ng DP. Baka default picture siguro yan. Pero yan ay nakarehistro sa Facebook. So pag sinabing, nakita ko yung DP mo, alam niyo na, pinag-uusapan nila ay Facebook. So nakarehistro yan sa Facebook. Sunod, para. So pag sinabi mong para, maaaring ikaw ay bumabiyahe. Nakarehistro yan sa biyahe o sa jeep. Diba? Ito rin yung magpapaliwanag, itong register din na magpapaliwanag dun sa sinasabi natin na bakit ganun sir ang
sinasabi nila isang kubaw. Hindi naman nila binili yung kubaw. Ang tawag po doon, register. Sa jeep, tama yung pag sinabi mong bayad po isang kubaw. So, hindi ibig sabihin na binibili niya yung kubaw. Kundi, yun yung rehistro ng wika sa loob ng jeep. Pag sa labas mo ginamit yun ng jeep, hindi siya katanggap-tanggap. Pero sa loob ng jeep, pag pumasok ka sa loob ng jeep at nagbayad ka ng bayad po, kami po ay bababa sa kubaw, dalawa po kami. So, pagtatawanan ka sa loob ng jeep kasi hindi yun yung rehistro ng wika sa loob ng jeep. Sa loob ng jeep, ang rehistro ng wika, bayad po, dalawa kubaw. 'Di ba? Ganun ang ating rehistro. Kasi kailangan mabilis lang ang usapan kasi walang panahon yung driver na makinig sa mahabang paliwanag ng pasahero kasi baka mabangga siya. So, yun yung paliwanag kasi minsan pinipiloso po natin. So, may kinalaman yun sa kultura sa loob ng jeep. Tuloy. Dine-in. So, pag narinig nyo yung dine-in, hindi naman yan ginagamit sa computer shop, di ba? Isang dine-in nga po, pero sa computer shop ka. So, pag sinabing dine-in, restaurant yan. Pag hindi mo rin pwedeng gamitin yan sa ospital, pa-dine-in nga po ako kasi may sakit ako. Di ba? Hindi pwede. Pag sa ospital, admit yung term. Admit, sabi, tatanggapin ka doon sa loob. Pero pag sa restaurant, dine-in. Doon ka kakain sa loob. Check. So, sa aming mga guro, pag sinabing check, literal yun. Ibawas to. Pero sa bangko, pag sinabing check, ito yung perang nakalagay sa isang papel. Cheque sa terminong Espanyol na isinusulat doon, papapalitan para maging totoong pera. Cheque. Check. So, pag narinig mo yung check, nakarehistro siya sa bangko. Sunod ay like. Nilike mo na ba yung picture ko? Siyempre, kung ang inyong magulang ay hindi ganun gumagamit ng Facebook, hindi nila masusundan kung saan nanggaling yung terminong like. Kasi ang like ay nakarehistro sa Facebook. Sinabing like, maiisip agad natin, Facebook. Meron din bang like sa ibang social networking site? Hindi Facebook lang kasi meron ako. So, pag sa YouTube, thumbs up tsaka thumbs down yung nila, di ba? Hindi naman like. Hindi, may like din pala tsaka dislike, sorry. Viral. So, sa termino ng internet, pag sinabing viral, maraming nanood, di ba? So, pag maraming nanood, ang tawag doon viral. Pero sa terminong pang doktor, pag sinabing viral, ito ay nakakahawang sakit. Di ba? Viral infection. Tulad nitong COVID-19 na virus nakakahawa. Pero sa internet, pag sinabing viral, maraming nanood, maraming tumatangkilik. At panghuli, Android. Dati ang alam ko lang sa Android ay kasama siya sa Dragon Ball Z. Pero nung panahon ng pagkakaimbento ng cellphone, pag sinabing Android, yan ay operating system ng isang cellphone. So, pag sinabing, ano bang cellphone, ano bang charger mo, Android? So, syempre, kung hindi ka gumagamit ng wala kang cellphone, ano yung Android? Diba? Kaya ano bang cellphone, ano bang charger mo, iPhone? So, lahat yun ay terminong nakarehistro para sa cellphone. So, alam natin, pag sinabing Android, ang pinag-uusapan, cellphone or OS ng isang gadget. Ako po. So, hindi ko na masyadong pansin yun, hindi ko masyadong pinag-usapan ay yung tungkol sa trabaho. Kasi nakita ko sa inyong module ay hinihingi yung mga register sa iba't ibang disiplina o larang o trabaho. So, kaya hindi ako masyado nagbigay ng example kasi yun ay gagamitin nyo doon. So, i-reserve na natin yung mga halimbawa nyo para doon. So, bago tayo matapos, paalala po na kung ang mga salitang ito ay nasa wikang banyaga, hindi na siya isinasalin. Bakit? Kasi, dahil espesipiko ang kanyang gamit, wala siyang katumbas. Halimbawa itong viral, hindi mo siya pwedeng isalin na wala rin ako alam na salin ko sa viral na pag isinalin mo siya, maaring magbago yung kanyang kahulugan. Gaya ng like. Pag pinalitan mo yan ng gusto, hindi na nila maiisip na Facebook yung, wag ginusto mo ba yung larawan ko? So, ano yung ginusto? Di like. Tsaka nila maintindihan na Facebook ang pinag-uusapan nyo.
Halimbawa, Android. Ang Android, siyempre ang terminong Android ay baga, ano siya robot. Meron ka bang robot? Charger na pang robot o charger na pang mechanical? So, hindi mo siya pwedeng isalin kasi spesipiko siyang gamit sa isang disiplina. So, gagamitin na natin siya ng tuwiran kung walang malinaw na salin. So, paalala, bago tayo matapos, so may propose po akong gawain, pagsusulit sa ating e-learning platform para sa Module 3 at 4. So, paalala po, yung ating module, wala pong deadline, pero sikapin po na magpasa ng isang module kada linggo para hindi po matambakan. Kasi napapansin ko, marami sa inyo wala pang pinapasa kahit isa. Hindi naman ako nagagalit sa ngayon. Hindi ako nagagalit kasi naiintindihan ko kayo. Kaya lang, syempre, kung ipapasa niyo ng sabay-sabay sa dulo, pare-pareho tayong maaabala. Una, syempre, pag wala kayong pinasa, wala kayong grade. So, ang mangyayari niyan, pag late nyo siya pinasa ng sabay-sabay, late ko din kukumpitin yung grade ninyo. So, abala sa inyo, abala din sa akin. So, please, magpasa po ng isang module, sikapin magpasa ng module kada linggo. Hindi ko kayo pinipuwersa na tapusin lahat agad-agad, pero para lang sa inyong convenience o sa inyong kapakinabangan, sikapin nating makatapos ng isang module bawat linggo. So, abangan po ang aking post ng gawain sa ating e-learning platform bilang pagsukat ko sa inyong natutuhan sa video ito at sa module 3 and 4. Lamang po, maraming salamat at mabuhay kayong lahat.